Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Today, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Using these cards, no? And the tarot cards of gold tarot cards, and ito pong ating bago, ngayon ko lang po yata gagamitin to, no? Isa nating cards pa, no? Kita. Okay, nililikit ko na po, namili kasi ako ng cards. Okay, so we will use the gold tarot of card lights and the Fuego card, no? Fuego tarot cards, no? So gamitin po natin yan para po makita natin kung ano naman po ang mensahe sa inyo ngayong second reading of the day, no? Pero sana po bago kayo lumagtaw dito ay napanood nyo na po yung second, third, and fourth reading kahapon, a very powerful reading bago po kayo ngayon to lumaktaw, no? Maganda din po yung ating first reading kanina because it's Friday, no? Talagang mas gaganda pa po ang reading natin ngayong araw na to. Okay? So tayo po ay mamili na. Okay. Kamusta po kayong lahat? I hope na naka-resonate po kayo lahat. And if yan, panuurin nyo po ha, sunod-sunod para po mas maganda yung ano nyo, kasi I think continuation po yun ng mga nauna nung kahapon, ano? Okay, pili naman po tayo dito ng 10. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tabi muna po natin yung ating hindi napili. Lagay muna po natin to dito. At ito naman pong Fuego cards natin, ano? Nabigay ng isa sa aking mga bigay po ito ng isang best friend ko na mahilig din po siya sa tarot cards. Pinamana niya sa akin to. May gift din siya pero hindi niya po masyadong ginamit at talagang hindi niya rin masyadong dinibdib. Yan, okay. I think bago siya umalis, binigay niya sa akin to. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. So, pili na po tayo. Isasanib person na po natin ang ating mga baraha. Huwag niyo pong skip to ha. Dito po kasi ako kumukuha ng connection sa inyong lahat. Okay? This is a timeless reading, so kahit kailan nyo po ito mapanood, ito po ay yan. Huwag nyo pong skip para makuha ko po yung energy nyo. Okay, for our second reading of the day, let's see, no? Kung ano po, yes, nag-ano na po ako ng bagong kandila dahil kanina po siya ay lumaban na lang. Okay. So, tingnan po natin kung ano po ang ating first reading of the second reading of the day for your first card, the Tower.
Ano ba yan? First card ng second reading, ang bigat agad, the Tower. This is pagbagsak ng lahat ng kanyang pangarap, pagbagsak ng kanyang buhay, at talagang pagbalik ng karma sa inyong tao. No? Ito na yung pagbalik ng karmang hinihintay nyo sa kanya. No? Nagsisimula na po yung hinihintay nyong pagbalik ng karma sa kanya. No? Ito na ang ito na ang balik ng karma sa kanya. Oh my God. Ito na ang simula ng karma sa taong ito. Second reading, ito na ang simula ng karma sa taong ito. Alam mo, kinilabutan po ako. Unang cards pa lang nitong Fuego. Kinilabutan ako. Why? Kasi baka po yung kanyang energy, no, nararamdaman ko sa ngayon. Yung energy ng person mo ay nararamdaman ko right at this very moment. No? Kaya medyo kinilabutan ako. Alam niyo po yung feeling na para kang biglang kinilabutan ng hindi mo alam, no? Para po siyang naglalakas-lakasan, ano? Medyo matapang po ito, no? Naglalakas-lakasan siya, ma-pride, talagang akala mo walang magpapabagsak sa kanya, no? Akala mo siya ay makakalusot siya sa lahat ng mga akala ng mga tao sa kanya. But the truth is, ayan po, no? Na-stagnant po siya sa pride and ego niya, no? Para po siyang hindi naka-move on, hindi po siya maka-move on ngayon. At talagang sa nakikita ko, ay talagang ang pakiramdam ko po dito sa taong to ay yung betrayal po, no, na ginawa niya sa'yo ay iniisip-isip niya po ngayon. Yung betrayal po na ginawa niya sa'yo at hindi niya alam po na babalikan po siya ng tadhana ay bumabalik na po sa kanya sa ngayon. Ano? Ang mahirap po dito, itong taong to, ay walang mapagsabihan masyado, no? Kasi ayaw po niya na pakiramdam niya, ayaw po niya na siya po ay babalikan ng mga tao at sasabihin sa kanya, o ano ka ngayon, karma ka ngayon, no? So yan po, ayaw na ayaw niya po yung maramdaman, ayaw na ayaw niya po yung makita na ginaganyan siya ng mga tao o sinasabihan siya ng mga tao na ano yan, deserve mo yan, karma mo yan sa ginawa mo. Ayaw po niya ng ganon, ano? Ang gusto niya po ay makitang okay siya. Kung hindi mo siya babalikan, or hindi kayo magkakaayos, o hindi mo siya hahabulin, ang pakita niya po sa mga tao ay okay siya, no? Ayan, sinasabi ko, no? Ang dami niya pong failure because of betrayal. Yung mga tao na akala niya po ay kakampi niya, ngayon po ay pinagtatawanan din siya talaga, no? Parang ayan, parang yan ang ginawa mo. Akala niya po, naloloko niya yung mga tao, pero ang hindi niya alam, hindi po, no? Akala niya po natatago niya sa mga tao na mahal ka pa niya, the lovers, pero hindi po. Halatang halata po siya ng mga tao. Obvious na obvious po siya ng mga tao na siya po ay may pagka-bitter, no? Talagang may pagka-bitter daw po siya. At sa nakikita ko po sa kanya ay talagang there will come a time na talagang itong taong to ay kakailanganin ng tulong na kakilala mo, no? Or someone na may mutual sa inyo, mutual na kilala nyo, no? Kasi hindi po kakayanin nito na lumapit sa iyo by himself, kasi nga medyo or kung lumapit man sa ito by himself or herself, medyo malakas yung dating, kasi po hindi niya po kaya talaga na mag-sorry sa iyo, no? Although nagre-reflect po itong taong to, the Hermit, there is reflection. Gusto niyang maintindihan saan ba siya nagkamali. Alam naman po niya kasi saan siya nagkamali, pero hindi niya po alam saan nagsimula yung lahat, no? Ngayon po siya po ay may self-pity, no? Iniisip niya po yung loss at talaga nagigrief po ito sa nangyari din sa inyo, nang hindi niya po kasi hindi
hindi niya po masukat akalain na mangyayari sa inyo to. In fairness naman po sa kanya ha, hindi din naman po niya sinadya. Nangyari lang po dahil hindi niya po napigilan. Okay? Una po, akala niya laro-laro lang hanggang boom! Ayan na po, no? Hindi po siya makaalis sa sitwasyong ganyan. Hindi po siya makaalis kung ano man po yung kanyang ginawa sa sarili niya ay hindi po siya makatakas. Hindi po siya makaalis sa ngayon. Very disorganized po siya. Hindi niya po alam kung saan siya magsisimula. Nawalan po siya ng balanse. Yung feelings niya po is overwhelming, no? Talagang isip na isip po siya at talagang hindi niya po alam ang kanyang gagawin. Hindi rin po siya makagawa ng any action sa ngayon dahil pakiramdam niya po masusupalpal mo siya. Ang pakiramdam niya po is hindi mo maiintindihan, ano? At sa lahat po ngayon, lahat po ng pangarap niya ay hindi, no, delays, no? May delays. Lahat po ng kanyang pangarap o gustong gawin sa buhay ay hindi niya magawa, nadidelay po ng nadidelay ng nadidelay, no? Para po siyang minamalas talaga. Lahat po ng gawin nito nagba-backfire sa kanya, hindi po nagpo-push through, no? Kung ba gusto niya, may gusto siyang gawin, akala mo successful siya, but the truth is hindi mo alam kung ano yung totoong nangyayari sa kanya. Isip po ito ng isip sa iyo ngayon, ano? Meron po siyang struggle sa money, financially, mentally, and minsan din po nakakaramdam to ng mga iba't klaseng sakit ng katawan because of stress, too much stress. Hindi po siya nakakatulog, isa po sa mga karma niya is hindi po siya nakakatulog dahil isip lang po siya ng isip. At talagang sabi ko po sa inyo, paggising pa lang po nito sa umaga, siya po ay balisang-balisa na parang hindi niya alam na iiyak pa siya, may problema ba siya, mabigat po ang loob niya at mainit na po agad ang kanyang ulo, no? Pati po sarili niya po ay minamanipulate niya na po, no? Minamanipulate niya po para po maisip niya na okay lang siya. Well, in fact, hindi po siya talaga okay, no? Nag-i-struggle po ito sa buhay ngayon. May struggling po siya emotionally and financially. Also po, mentally. Struggle po siya talaga at meron po siyang problems. Marami po siyang problems. Marami po siyang kailangang gawin at marami po siyang hindi magawa-gawa because of all this, no? Naiisip niya po lahat yan. And technically, nasasaktan din po itong taong ito sa ngayon, ano? Ayan yung sinasabi ko, nasasaktan siya. Three of Swords, no? Kung ikaw po ay sinaktan ito ng bonggang-bongga, siya naman po ngayon ang nasasaktan ng bonggang-bongga, no? Ang sinasabi sa inyo, there is anxiety, no? And trauma. Siya pa daw po yung natotrauma sa nangyayari ngayon. Sabi ko po sa inyo, lahat po ng naramdaman nyo ay nararamdaman niya po right at this very moment. Siya naman po ang nakakaramdam ng matinding trauma, no? Sabi ko po sa inyo kanina, hindi niya sinadya, no? Naglaro-laro lang siya sa temptation, kaya siya po ang nalaro ng tadhana, no? Naglalaro lang po siya ng sex, lust, financial, material. Siya po ang hulog sa kumunoy ng kanyang kalokohan, ano? So ayan po, no, very masaklap yung nangyari po sa kanya at hindi po siya makapag-move on. Ayun sinasabi sa iyo, naging stagnant po, nahang po siya sa sarili niya pong kalokohan, ano? And ayan, no, there's depression, failure, negativity, frustration, negativity, loneliness, sadness, lahat po nandyan, no? And sad to say po, matagal-tagal po itong nanamnamin niya yung lahat ng sakit. At talagang, ayan po, oh, talagang meron po itong financial struggles, kailangan ito ng tulong, para na rin po siyang mabubuang. Malalim po ang isip nito, araw-araw ay malalim po ang kanyang pag-iisip, no? Isip po siya ng isip at yun po yung isa sa pinakamasaklap na nangyayari sa kanya is yung isip ng isip, worry ng worry, at pagising niya pa lang po aborido na siya at mainit na po ang kanyang ulo, no? Every day ay struggling po siya sa kanyang buhay.
Kasalanan niya po yan. Okay, that's it for your second reading of the day. Ito na ang simula ng karma sa taong ito. Talagang kinikilabutan po ako ngayon habang ako ay nagre-reading. I can feel the energy of your person. Na parang ang bigat po ng aura niya. Kaya po kinikilabutan ako, maghuhugas po ako ng tubig na may asin para mawala po itong emotions na ito sa akin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na naka-resonate po kayo sa reading of the day, for the second reading of the day. Sana po ay maging mas maayos ang araw nyo ngayong araw na to ng Biyernes, no? Enjoy your day. And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontakt, at yan lang po ang aking official and only legit account, no? Yung fake na Lady Elena po, nilagay ko lang din dyan para aware po kayo at maging babala sa inyo kung sino po yung fake na Lady Elena na nanghihingi at nanghuhutot ng pera sa tao at nanghahakpa ng details ng phone nyo. So be aware, hindi po ako yan. Okay? And please like po and comment down below, and always click the bell po para alam nyo po at updated po kayo sa lahat po ng aking latest upload, no? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And ang aking po mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lagi ko po sa inyong pinapaalala, no, na you have to wake up every day and you have to be grateful, no, and you do 3 things that will make you happy for the day. No, kalimutan nyo na muna po ang mga magpapasakit sa inyo, sa inyong puso, no. Talagang isipin nyo po yung magiging maayos po kayo, at talagang dyan nyo lang po mararamdaman talaga yung mararamdaman nyo po talaga yung saya na pagmamahal sa sarili nyo. No? You have to love yourself. You have to be grateful that we are still alive and healthy. May chance tayong baguhin kung ano man yan sa ating buhay. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And ako po ay magbabalik for our third reading of the day. I hope po na hindi nyo naman po muna, okay, papanoorin ito hanggang hindi nyo po napapanood ang second, third reading kahapon and fourth reading kahapon, second, third, fourth reading kahapon, and the first and second reading bago po kayo tumalon sa mga iba-ibang readings natin. Okay? Napaka-powerful din po yan. Sayang po kung hindi nyo mapapanood. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no. Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami.
Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Wag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.